Samantala, tiniyak na militar na walang tigil ang kanilang operasyon para masupil yung mga rebelde na umatake sa Zamboanga. Mula sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, nakatutok live si Steve Lailisan. Steve. Mike, standoff, ganyan kung ilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Zamboanga City. 3 araw na raw, Mike, nang makatanggap ng impormasyon itong mga militar kaugnay sa pagpasok ng ilang mga miyembro ng Moro National Liberation Front sa Zamboanga City. Pero kagabi lamang daw nila nakumpirma na meron palang mga armado na nagnanais na lumusob sa mismong City Hall. Kaagad daw nagpakalat ng tropa ang AFP kagabi matapos makumpirmang lulusob ang mga rebelding grupo sa 5 coastal barangay sa Talon-Talon, Rio Hondo, Mariki, Santa Barbara at Santa Catalina sa Zamboanga City. Kaya bad ng alas 10:30 kagabi, may naaresto ng ilang mga miyembro umano ng paksyon ng MNLF. Pasado launa ng madaling araw, nakaengkwentro ng Philippine Navy ang mga armadong rebelding sakay ng 6 hanggang 8 bangka. Alas 4 ng madaling araw nang makordon ng militar ang barangay Santa Barbara at Rio Hondo. May hiwalay pang engkwentro ang PNP SAF sa mga rebelding grupo dakong alas 5 ng madaling araw. Alas 6 ng umaga, binihag na raw ang may 20 sibilyan sa barangay Santa Catalina. They were hogtied and they were used as human shields by the armed group. Ayon sa nakausap ko ang taga-barangay Santa Catalina, alas 7 raw ng umaga nang ihilera sa kalsada ang mga bihag. Ang mga rebelde, armado raw ng matataas na kalibre ng baril. Karamihan daw sa mga residente, lumikas sa mga eskwelahan. Ang iba nagtago sa kanilang mga bahay. Hostage taker, doon lang sa Sulpicio, sa may ng Sulpicio, malapit lang dito sa barangay siguro around 35 meters siguro to 50. Kasanyangan yung malapit na Sulpicio warehouse. Sulpicio? Main road talaga. Main road, sir. Ano to, sir? Building? Kanyan siya, parang warehouse ng mga van, container van. Tapos, sir... Pero hindi sila sa loob. Sa main talaga. Pero nilinaw ng PNP at AFP ang mga residenteng hawak daw ng mga rebelde, hindi raw mga hostage kundi stranded lang. So they're not really a hostage in the strict sense of it. But they cannot probably move away or move back and forth the area because of fear of possible outbreak of violence or in the area or any firefight. Sa ngayon, may 3 paksyon ng MNLF. Ang isa pinamumunuan ni Miswari, ang isa naman ang Central Com na pinamumunuan ni Muslimin Sema at ang Islamic Council ni Habib Hashim. Sabi ng AFP, ang namataan daw na kasama ng mga sumugod na MNLF ay si Ustad Javier Malik, isa sa mga leader ni MNLF Chairman Nur Miswari. The person, Javier Malik, was sighted in the area. Where was he sighted, sir? In Santa Catalina, I believe. May report na nakuha ang AFP 3 araw nang nakararaan na may mga papasok na armadong MNLF mula sa grupo ni Miswari. May impormasyon man daw sila, di raw ito madaling pigilan, kaya di raw pwedeng sabihing may pagkukulang sa intelligence gathering. There were probably bigger lapses, then probably there were bigger numbers. And probably the flag was raised. But because this was prevented, and I think... Ang Pangulong Aquino ang mahigpit na utos raw, siguraduhin ang kaligtasan ng mga sibilyan. We want to make sure that the civilian population is protected. I am speaking in general terms. There are specific measures that the President has given out directives, which I am not at liberty to disclose right now. So that's one way of ensuring first the safety of the civilian population. Mike, ngayong hapon nga ay nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa AFP na mula sa pamumuno ni Task Force Zamboanga, Colonel Adrelino Colina ay pamumunuan na ni Colonel Ignacio Obligacion ng 102nd Brigade yung tactical operation sa mismong lugar. Hindi raw ito dahil sa usapin, Mike, ng lapses, kundi dahil sa mas malaki raw yung 102nd Brigade para i-handle yung kasalukuyang sitwasyon doon. Samantala, nagpaabot na rin, Mike, ng pakikiramay ang US Embassy sa nangyaring pag-atake at ipinapanalangin daw nila ang kapayapaan sa lugar. Mike. Maraming salamat, Steve Lailisan.